So mga tol, mukhang nagkakainitan na sa pagitan ni Sean Gibbon at Nonito Donaire. Napasama ang pagtulong ni Nonito Donaire kay Casimero sapagkat ang nakabangga ni Donaire ang MP promotion. Bigla nga kasi nagpost si Sean Gibbon sa kanyang social media account patungkol dito kay Donaire na dinarespect nga nito ang pinapakita ni Donaire na pagtulong kay Casimero. Kaya sinabi ni Donaire sa kanyang live na si Jason Casimero daw ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Laking gulat nga ni Donaire na makita niya sa live si Casimero na sinabing naiinis na daw si Cuadro Alas sa kanya. Ibig sabihin lang ba nito mga tol na magkakaayos na ang MP promotion at si Janrel Casimero? Pero may pahayag si Silver Boys TV na sinasabi nito na blacklisted na daw si Casimero. Ibig sabihin hindi na daw makakalaban si Casimero sa isang undisputed fight at mahihirapan na daw makakuha ng malalaking laban. Siguro may katotohanan itong sinasabi ni Silver Boys TV kasi sa MP promotion ito nagtatrabaho. Pero para sa akin mga tol, maayos naman ang gusot na ito at ang makakaayos lang nito ay si Casimero sapagkat gusto ni Casimero na maayos ang relasyon niya sa kanyang promoter para matuloy ang inaasam-asam niya mga laban. Siguro sa laban niya ngayon ay may problema pa siyang kinakaharap pero naniniwala tayo na maayos din ang lahat dahil gustong gusto talaga natin na makita ang isang Casimero na makalaban ng Hapon na si Naoya Inoue. Wala din naman problema ang pagtulong ni Donaire kay Casimero. Naging okay pa nga ito sapagkat maiisip ng promotion ni Casimero na hindi siya pakawalan ng ganun-ganun na lang sapagkat kung pakakawalan ng isang Casimero ay may sasalo pala dito. Ang hinahangad lang naman natin na matalo ng mga Pinoy itong monster ng Japan na si Inoue. Malaki kasi ang pag-asa ng isang Casimero na matalo ang nakahanay sa pound for pound na si Inoue. Alam ni Sean Gibbon ang lakas na meron si Casimero sapagkat matagal niya na itong nakakasama mula pa noong dumayo si Casimero sa iba't ibang bansa. Kahit pa nga nung hindi pa nakikilala ni Sean Gibbon si Casimero ay may taglay na talagang lakas ito noong patpatin pa ito. Una nga napadayo si Casimero sa bansang Nicaragua noong December 19, 2009. Pinakita ng isang Cuadro Alas ang tapang at lakas nito sa isang boksingero na taga Colombia na si Cesar Canchila. Ito ang highlights ng laban nila mga tol. Panoorin natin. Sa panahong ito, ang kalaban na may kartadang 28 panalo, 2 talo, samantala naman si Janrel Casimero dito ay may malinis na record na 13-0. Pagtunog ng bell mga tol, makikita natin ang galawan ng isang Casimero na tumatiming ito sa kalaban. Paisa-isa ang binabato pero malalaman. At na makapagpakonekta ng isang malakas na kanan, nagrugi ang kalaban. Hindi na nilubayan ni Casimero. Biglang pumalag na ang kalaban. Tumapang bigla. Pinakita na malakas din siya.
Kapag tinatamaan ng kalaban, napapailing, parang sinasabi na hindi ito nasasaktan. Pasugod pa rin ang kalaban, pero hindi tumatama kay Casimero. Mabilis na nakaka-atras si Casimero. Sa tuwing bumabato Mando en boxeo que le piden hasta su... Pero campeón te empezó pesado. Y ya te quedan tus chelines. Colombiano. Hace muchos años vino aquí un Rubén Embrado y después lo rompió Santana Guido. Fueron al Patito Puente. Marcos Perfecto. Aquí salió también un colombiano, Eduardo Barragán, en este estadio. José Gámez. Así es. José Gámez. José Gámez Leo era de... Era el campeón. Falta menos de un minuto para que caiga el telón en este colombiano. Aquí peleaban colombianos de este es el episodio, sa round 10, agresibo pa rin ang kalaban. Hindi nagpapakita ng takot kay Casimero. Oye, el color. Poniéndole, pisando al pie izquierdo del colombiano. Está cayendo sobre el torito. El rey de la magia, el colombiano. May pagkakataon pa nga na gusto niya patumbayin si Casimero, pero matibay si Casimero. Tinatanggap lang ang mga birada ng kalaban. At sa round 11, relax pa rin ang galawan ni Casimero. Kaya ang kalaban, panay ang pasok. El colombiano a las falsas costillas de el boxeador Canchila. El colombiano en la mitad bajo la lámpara central soltando mero. Dos últimos rounds de esta pelea con todo. Tú eres bueno, tú eres de la cuerda de los gallos SRT. Los guantes de Canchila. Canchila es el muchacho que tiene la pantaloneta de color negro y el tricolor colombiano
fue izquierda, lenta llevando la iniciativa el colombiano, ¿ah? Y está marcando buenos puntos divino. El filipino está recibiendo a la derecha sin distancia, se queda ahí. El muchacho de Filipinas, el colombiano mete su izquierda. Ya se quedó el filipino en este momento. Otra izquierda y otra derecha de Canchila hacia el cuerpo del filipino, hacia las falsas costillas del boxeador de Hanggang pumasok ang kalaban. Na-counter ni Casimero ng kanan. Tumba ang kalaban. hacia los brazos del boxeador de Filipinas. Binilangan ng referee. Parang wala na sa wisyo. Kaya binato na ni Casimero ang mga power shot. At tinamaan na naman ng isang malakas na kanan. Canchila En el 11º asalto. tiene ese problema si se confía demasiado. Ahí está metiendo la derecha. Bagsak na naman. At hindi na nakabangon. Tirante por Panalo si Casimero via technical knockout sa round 11. derecha. Knockout fulminante. So mga tol, sadyang may lakas nga na natatangi si Casimero. At ito ang pambato natin. At gusto natin na makaharap nito si Naoya Inoue ng Japan. Maging si Manny Pacquiao ay gusto niya makaharap ni Casimero si Inoue. Kaya sana maging okay na ang lahat sa pagitan ni Casimero at ng kanyang promotion. Nang sa gayon ay makita natin ang inaabangan ng lahat, ang magkatapat, ang Casimero versus Inoue sa mga susunod na laban. Kaya ano sa tingin nyo mga tol? May lakas ba si Casimero na kayang patumbahin ng apo na si Naoya Inoue? At ano sa tingin nyo? Magiging maayos ba ang lahat sa problema ni Casimero sa kanyang promotion? Comment nyo lang ang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol at muli. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat.